Ang kasaysayan ng wikang pambansa ay isa sa mga nagpatibay ng pagkakakilanlan at identidad ng ating bansa. Ngunit bago pa man maitatag ang ating opisyal na wika ay iba't ibang hakbang at pagbabago ang dinanas ng ating kapwa Pilipino dahil na rin sa maraming wika ang umiiral dito at dulot na rin ng mahabang pagkasakop sa atin ng ibang mga bansa. Ngayon ay himayin natin ang mga pagsubok na hinarap ng ating mga ninuno sa mga nagdaang panahon. Noon pa man ay mayroon ang kinikilalang wika o sistema ng komunikasyon ang ating mga ninuno o mga katutubo na naninirahan sa ating bansa. Ang sistemang ito ay kinikilala bilang baybayin. Ang salitang baybayin ay nangangahulugang magsulat, spell o magbaybay sa Tagalog. Tumutukoy ang baybayin sa mga iba pang katutubong sulat ng Pilipinas na abugida, kabilang ang sulat buhid, sulat hanuo, sulat tagbanwa, sulat kulitan, sulat Tagalog at iba pa. Subalit, sa pagdating ng mga Kastila ay niutos nilang sunugin ang mga nalimbag na panitikan na nakasulat sa baybayin dahil sa kanilang paniniwalang gawa ito ng dyablo. At kanilang pinalawig ang salitang Kastila o sistema ng abecedaryo o ang alpabeto mula sa Espanyol na nagbigay daan upang mas maipakalat nila ang Kristyanismo sa ating bansa. Ang opisyal na wika sa panahong ito ay wikang Kastila na ginagamit sa iba't ibang medium ng wika at tinuturo sa mga paaralang kanilang tinatag para sa mga Indio. Isang bansa, isang diwa. Sa panahong ito ay nanaig ang tapang at determinasyon upang ipaglaban ang identidad ng ating bansa at di kalaunan ay lalo pang nagpayabong ang wikang Tagalog tulad ng konsesyon ng biyak na bato na nagpugay sa Tagalog bilang wikang opisyal ngunit hindi bilang isang wikang pambansa. Noong tayo naman ay nasakop ng mga Amerikano ay pinagsawalang bahala na ang mga kasalukuyang wikang ginagamit sa panahong iyon at nangibabaw naman ang wikang Ingles sa iba't ibang sektor lalo na sa sistema ng edukasyon. Ngunit dahil sa pagsubok na kanilang hinarap sa pagturo ng Ingles ay nairekomenda ang paggamit ng vernacular na wika o tinatawag na wikang panrehiyon ngunit di kalaunan ay nanaig pa rin ang wikang Ingles. Sa huling yugto ng pananakop ay namayagpag ang wikang Tagalog sa pag-usbong ng mga panitikang nasa wikang Tagalog at naipatupad sa ating bansa ang Tagalog at Nihongo bilang opisyal na wika. Isang malaking aral ang mga dinanas sa pagsubok ng ating wika noon pa man hanggang sa kasalukuyan. Ngunit isa itong paalala na sumasalamin sa determinasyon ng ating mga ninuno upang maipaglaban ang ating kalayaan at identidad na nagbunga sa pagunlad at pagyabong ng ating wika sa kasalukuyan.